hoping for the best. May iba talaga na naglalabas ng Ang pula na po is manpower. Hindi naman natin ma-invalid yung ganong feeling. Actually, motor lang naman. Hi! Welcome back to my channel. This is Abby. So, follow-up update lang tayo or panibagong update lang sa nangyayari kay DigiCar. So, nakita nyo naman sa first two video, galing na ako ng Casa at galing din ako ng DigiCars. So, nagpunta na ako ng DigiCars dahil pagka galing ko ng Casa, doon ko nalaman na wala pang hulog yung March, April, and May. Yung May kasi papasok pa lang, 8 kami. Pero knowing na hindi pa rin nila nasa-settle yung March and April, most probably hindi din nila mababayaran pa tong May 8. So, dun sa Casa, sobrang dami. Ang dami namin doon. Talagang nakakalungkot lang kasi ganito yung nangyari. And alam nyo naman guys na nag-upload na yung CEO na si Reynaldo ba yung pangalan nun. Nag-upload na siya kung anong ganap. Kasi nung nandun kami sa Casa, actually nung hinahanap namin mga kliyente, asan yung CEO? Bakit hindi ba lang nagbibigay ng official statement kung ano na ba mangyayari? So, good thing na rin kahit paano nagsalita na siya. Pero, sobrang nagte-trending na kasi itong issue na to. And ang dami nang nakikisawsaw kahit hindi naman sila kliyente. 'Di ba? Mas galit na galit pa yung mga walang kuha kay DigiCars kaysa sa mga katulad namin, sa mga client. Nakatawa kasi ako sa mga nagko-comment, pati mga nagko-comment dito, nakala mo naman nagtatrabaho ako kay DigiCars. Hindi naman ako nagtatrabaho kay DigiCars. Client din nila ako, and I'm just sharing my experience sa channel ko, 'di ba? And never ako refer kahit ang dami ko nakukuha comment na pwede pa refer ako, pwede pakuha yung contact, ganito yung number or contact ni ganito nung agent mo. Never ako provide ng answer sa mga yan. Sabi ko si Cyrus yung agent ko, which is currently manager na. And you can contact him directly sa FB or dun sa channel niya and dun sa official FB ng DigiCars. Kasi nga, ayoko nagre-refer. Kasi kung nasubaybayan niyo yung video ko from the day 1 na nag-upload ako hanggang sa last nga, bago mangyari issue na to, lagi kong sinasabi sa inyo, di ako nang hikayat na mag-join kayo. Ang sinasabi ko sa inyo is kung papasok kayo kay DigiCars, dapat financial ready kayo. Kasi, andun pa rin yung negative thought ko na anytime pwede mangyari to. Which is nangyayari na nga, di ba? Pero never natin pinanalangin niya kasi gusto natin mag-grow yung business nila. Kahit paano naman, nangyari naman kasi nagkaroon sila ng DigiBikes. So, nag-grow naman talaga sila. Nahinto lang talaga dahil itong pagpasok ng January, nagkaroon na ng audit, nagpa-audit tong CEO. And doon daw nila natuklasan na madaming hindi nagbabayad. May mga nabayaran silang tapos na, may mga nagmemeke ng resibo. Yun ang dahilan nila. Kaya nagkaroon ng stop payment sa lahat. Ang nakakalungkot lang dito kasi may problema talaga sa sistema nila. Sana from the beginning pa lang ganun yung nangyari na kailangan i-upload yung resibo kasi hindi lahat may may access dun sa portal na ginawa nila na sana from the day 1 pa lang na-implement na yon para hindi sana nangyayari to. Kasi kung talagang ang main reason is yung mga hindi nagbabayad, once naman ma-detected nila yun as per contract naman, close kagad, stop kagad yung kontrata. Yun nga lang, ang nangyari kasi nadadamay yung mga good payer like us, and
mas naaawa pa ako dun sa mga kakapasok pa lang. Lalo na yung nakausap ko dun, yung napunta ako sa casa, auto pa siya, kakastart pa lang niya ng hulog, ganun yung nangyari. So, parang nakaka-sad kasi ako sa end ko, guys, 4 months na lang tapos na ako. And, for me, bawi na ako dun sa dinown ko. And kahit ba na ako na magbayad nitong 4 months na remaining na to sa casa, somehow, kahit paano, nakatipid pa rin ako, guys. Kumbaga, nakatulong pa rin talaga si DigiCar sa akin. Kaya, naintindihan ko kung yung mga galit ng mga bago pa lang, yung hindi pa katulad ko na patapos na. Kasi ako, hindi na ako makaramdam ng sobrang galit sa kanila kasi nga, malaki na yung naitulong kahit paano sa akin ni DigiCars. Kasi, ano na siya 20 months na sapat, 19 months na naghuhulog, 19 months na yung nakalipas sa relationship namin ni DigiCars at pati sa akin. And yung 1,375 na hulog ko monthly for those 19 months, napakalaking napakalaking tulong sa akin yun. Kaya nga namin pinasok ko si DigiCars Kasi nga, mababa yung monthly. Even though na parang, kung bago ka pa lang, marinig mo yun si DigiCars, magda-doubt ka talaga. And as I mentioned naman sa mga videos ko, sa mga negative na nagko-comment, I feel you, kasi ganyan naman din ako nung na-discover ng partner ko yung DigiCars. Sabi ko, mamaya scam yan, ganyan. Pero, sumabak pa rin ako. Kasi, alam mo naman tayo mga Pinoy makukulit. So, pero bago ako sumabak, I do my own research. Nagpunta ako sa opisina nila sa Quezon City, nag-search ako sa YouTube, sa saan-saan man, naghanap ako ng mga reviews. And sad lang kasi yung bago pa lang ako sa DigiCars, bago pa lang din kasi talaga si DigiCars. Kaya, wala pang ganong reviews. Kaya ako, parang, I take that opportunity para mag-review sa sarili kong channel, which is, maraming namang nanonood, at maraming naman talagang interesado. Kasi nga, ang iba nag-aantay ng matapos ako, para pag natapos ako, talagang smooth, tsaka sila kukuha. Parang ganun kasi yung nangyayari. Ngayon kasi, pagpasok ng January, talagang, actually, hindi ko pa nga alam na may delay nung January Nalaman ko lang yun nung mga around February na, guys. So, may nakakatanggap na ako ng comment na, nakakapagulog pa ba sa'yo si DigiCars, ganyan. Kasi hindi ko nga alam na nag-run ng audit Nalaman ko na lang nung nagpunta na ako sa casa, nalaman ko na delay yung kanilang January hulog. Kasi every 8 of the month ako nakapaghulog sila 15 na. And then, nung February 8, bayad naman sila on time. Etong March na lang talaga, March, April, wala pa ring hulog. So, galing na ako sa casa ngayon, guys. Papakita ko, ayan yung resibo. Nag-abono na ako. Magkano to? 6,932, guys, versus 1,374 for 19 months na sobrang gaan sa amortization. So, ngayon, meron naman kasi silang G-form na sinisend si Cyrus, abono emerald na tawagin, parang reimbursement form. So, nag-submit, nag-fill out na ako, nag-submit na ako, and sinend ko natin etong resibo na to kay Cyrus, just to let him know na nag-abono na ako. Kasi, magti 3 months na. And, ang alam ko, baka pag abot ako ng 3 buwan, kakaantay sa kanila, baka hatake na yung motor namin.
So, syempre 4 months na lang papahatak mo pa ba yung motor mo? 'Di ba hindi na. So, wala kang choice kundi bayaran 'to. And since naka-ready naman ako sa momento na 'to, hindi gano'n kasakit sa part ko. Sa part ko 'to ha, hindi ko nilalahat sa mga taong nakakaranas ng delubyo ngayon sa DigiCars. Sa part ko, ang sinasabi ko, sa part ko hindi na gaano kasakit kasi 4 na buwan na lang. And then, actually 5 months pala kasi March eh. March hindi sila bayad. Pero kasi, umaasa pa rin tayo dun sa statement ni CEO. Ngayon naka-close yung kanilang opisina kasi ako, April pa ako nakapunta nun eh. Inabutan ko pa yung, tawag dito, yung open yung ano nila and ang dami talagang tao. And may cut off pa yon yung kakausapin kayo ng customer service nila hanggang 2 o'clock ata yung listing nila nun. Pero since kasi manager na si Cyrus nun, nandun na ako, nantay ko talaga siya makausap. Though, ganun din naman yung pangako lang din yung maibibitaw niya sa'yo. So, ako hindi naman ako galit sa kanila kasi trabahador naman din sila doon. Though, syempre part nila mag-convince. 'Di ba? Nasa sa'yo naman 'yan kung papasok o hindi. Again, never naman sila namilit. Yun nga lang, ang sabi ngayon ni CEO, hindi sila magko-close. Though temporary close ang opisina nila kasi nga ang dami nang lumulusob doon, nanlulusob sa opisina, which is okay lang naman. So, ayun na nga, tawag dito. Natatawa lang ako kasi paurong ng paurong yung dates ng pangako. Alam mo, natatawa na nga lang ako na naiinis kasi umaasa ka din sa mga pangakong binibigay nila. Like, nung unang contact ko kay Cyrus, sabi niya, March. And then, nung nagpunta kami doon, pagkatapos daw ng mahal na araw. Ngayon, may bagong pangako na naman, si CEO na galing to, March 22 daw, napo-focus daw sila sa payment. So, ngayon, hanggat andyan siya, nagpaparamdam sila, aasa ako na masisettle to, na matatapos to, na maging okay na sana, kasi napakalaking tulong talaga ni DigiCar sa pagdating sa amortization. Kahit ano man sabihin yung negatibo yung comment pan sabihin nyo, nakatulong sa akin si DigiCar. So, wala na akong pakialam. Yung mga galit na galit dyan, nakala mo na may sa kanila, may mga kliyente. Kasi itong mga nakikisaw-saw sa issue na to, hindi naman sila kliyente, mga walang muka, mga tawag doon, mga poser. So, ako, doon na lang ako maniniwala at makikinig sa CEO, kay Cyrus. So, kahit matagal yung feedback kasi nga knowing na sobrang daming kumukontak, mag-aantay ako. So, hanggat hindi nila nasisettle, gagawin ko na lang yung part ko na bayaran, abonohan sa Casa Derecho para hindi ma-pull out yung motor. So, I suggest for those folks na katulad ko na hindi nahuhulugan ni DigiCars, wag na kayo muna maghulog sa kanila hanggat hindi settled yung mga past due. So, kung ako, hindi ko naman sinasabing gawin nyo itong ginagawa ko. Kung ayaw nyo lang na ma-pull out yung unit nyo, pwede kayo mag-abono kasi may process naman sila for reimbursement. Ang refund or yung reimbursement kailang maibabalik, hindi ko alam. Hindi natin masasabi. Basta may G-form sila. So, ang gagawin na lang natin is to mag-follow up. Nakakapagod, nakakainis, naiintindihan ko kayo. Pero, andito na tayo. Wala naman tayo ibang choice kundi magpatuloy. Kung hindi, mapupull out yung motor. Though, sa contract naman nila, i-refund naman din lahat ng abono natin. And, may habol naman tayo sa kanila. Yun nga lang, pag antayin na lang muna natin yung
pangako ni CEO. Let's see. Kasi ako ganun, aantayin ko kung hanggang saan makakarating yung announcement niya. So, umaasa ako mag-aantay. Ganun na lang. And, ayun lang naman yung ang update ko sa video na to. So, sa mga nagko-comment ng negative dyan na, ngayon ka tawag dito, ngayon ka review. Kamusta na si tatanong-tanong pa kayo, alam niyo naman na yung nangyayari. Tawa-tawa pa kayo. Natatawa pa kayo sa nangyayari. So, wala naman na kayong pakialam doon kung ganito na yung kung ganito na nangyari. Kung ganito na nangyari. May pang isa nag-comment, save daw yung video ko. Like, what for? Hindi naman ako, trabahador ng Digicars. And I'm just here sharing my own experience sa channel ko. So, ikaw, iyak ka ng iyak, bahala ka sa buhay mo. Wala ka namang, hindi ka naman kliyente, iyak ka ng iyak, wala pang mukha yung mo. Ay, nako. So, ako, nababatrip ako sa nangyayari, pero, wala akong choice kundi magpatuloy, kundi mag-abono. Wala akong choice kundi mag-abono. Ito na nga, nag-abono na ako. Kami yung date. May 5. Magkano yung binayaran ko? 6,932 kasama yung wala nang rebate kasi nga may late na yung payment. So, alright. So, that's all. Mag-a-update na lang ako ulit. Dahil kung wala pa rin mangyayaring payment for the next month, mag-aabono ko ulit. And, mag-a-upload ako ulit ng video kung nakapaghulog na ba sila o hindi. As per dun sa pangakong date ni Mr. CEO, which is May 22nd. So, let's see. And I'm really hoping na sana masettle na to maayos. Especially for those folks na bago pa lang. Kasi sila yung sa kanila ako naaawa. And dito lang ako na kay Digicars kasi may mali talaga sa ginawa nilang ganito. Kasi dapat hindi nadamay yung mga good payer. Yun ang pangit na nagaganap dito. Nadamay yung mga good payer, nadamay yung mga bago pa lang. Kasi kung ang dinadahilan nila yung mga taong yung mga namimeke ng payment, sana yun na lang yung nadamay, 'di ba? Hindi na sana dinamay pa yung lahat ng tao. Yun lang naman ang nakakalungkot doon, which is yung hindi nakakatuwa na nangyari. Na sana di na nadamay yung mga good payer, yung mga bago. Yun lang naman sanang hindi nila dinamay sa pagpo-pros or pag-freeze ng pag-stop payment nila sa kasa. Alright, so thank you for watching this video. Yun lang naman. And good luck. Sana matapos na talaga to. Bye for now.